Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Happy Monday sa inyong lahat and belated Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers sa buong mundo. At para sa mga taong kapiling pa nila ang kanilang mga nanay, I hope ay hindi nyo nakalimutang batiin sila ng maligayang Mother's Day kahapon. Last year, kung maalala natin, may tatlong sikat na mga personalities ang na-involve sa sinasabing scam. Ito ay sina Ricardo Cepeda at sina Yexel Sebastian kasama ang asawang si Mikey Agustin. Unang pumutok nung kalagitnaan ng 2023, yung nangyari kay Yexel Sebastian at sa kanyang asawa. Marami ang nagulat dahil marami nga ang nag-aakala na talagang mayaman na mayaman itong si Yexel Sebastian dahil meron nga siyang sinasabing toy museum at marami rin siyang pinapalabas ng mga pictures dati na kung saan limpak-limpak na salapi ang mga naging kasama niya sa mga pictures niya. Pero biglang pumutok na marami pala ang lumitaw na nagsasabing na-scam sila ni na Yexel at ni Mikey. Kumbaga napaniwala daw sila na mag-invest sa isang negosyo na later on na parang lumalabas na ito ay isang junket casino na sinasabi. At hindi biro yung mga halaga ng perang ininvest nila dito. Milyon-milyong halaga ang sinasabi, di umano, ang nakuha ng mag-asawa sa kanilang mga investors. Sa ngayon ay nakalabas na ng Pilipinas ang mag-asawang Yexel at Mikey. Sinasabing nasa Japan sila. Pero ayon sa NBI, sa latest update nila, nasa 8 tao na ang nagsampa ng reklamo laban sa mag-asawa at patuloy pang dumarami ang magsasampa ng kaso laban sa kanila. At ayon din sa NBI, matitibay ang mga ebidensya nila. Dahil itong mag-asawang si Yexel at si Mikey, sila mismo ang nakipag-usap dito sa mga investors na ito at sila mismo ang tumanggap ng mga pera nito. At hindi maliit na pera ang pinag-uusapan dito. Milyon-milyon. Meron pa ang lumabas sa balita na umaabot daw sa halos 50 billion ang nakamkam ng mag-asawa. Which up to this date ay hindi inaamin ng mag-asawa at sinasabi nga nila sila din daw mismo ay naloko. Pero syempre, ang nakapagtataka dito dahil sila mismo din yung naging mga recruiters dito sa mga investors na ito, natural lang din na sila yung hahamulin. Kahit pasabihin nila na ipinasa nila yung mga nakolekta nila sa sinasabing totoong may-ari ng investment scheme na sinasabi, sila pa rin ang puputukan dahil sila ang tumanggap ng mga pera at sila yung mga nagpapirma sa mga investors. So kumbaga, yung ebidensya ay talagang laban sa kanila. Sa ngayon kasi, kumbaga parang nasa preliminary investigation pa matapos magsampangan ng mga reklamo itong mga investors. So once magkaroon ito ng resolution or madedesisyonan na ito ng korte at makikitaan ito ng probable cause, kumbaga may makikita ang korte na talagang sapat na dahilan na maaaring totoo nga itong mga reklamo ng mga investors na ito ni na Mikey at Yexel, maglalabas na sila ngayon ng warrant of arrest. Dahil itong kasong sinampa laban sa kanila ay hindi isang ordinaryong estafa case lang. Ito ay sinasabing syndicated estafa. Pag sinabing syndicated estafa, ang involved dito ay lampas sa 5 tao. Kumbaga malakihang estafa. At ang kasong ito ay non-bailable. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magpiyansa kapag naglabas na ng warrant of arrest ang korte. And if in case mapapatunayan na guilty ang mag-asawang ito sa mga reklamo o kasong isinampa laban sa kanila, ang magiging parusa sa kanila ay life imprisonment or yung minimum of 20 years up to maximum of 40 years. So mabigat talaga ang magiging kaso ng mag-asawa. Yun nga lang dahil wala sila ngayon dito sa Pilipinas, so maaari pagkapagka lalabas ng resolution ang korte at papaboran nito ang mga reklamo ng mga investors at maglalabas ito ng warrant of arrest, mapipilitan na ang NBI at ang ating mga otoridad na gumawa na ng paraan kung paano mapanagot at mahuli ang mag-asawang Mikey at Yexel na kasalukuyang nasa labas ng Pilipinas. Itong kaso ng mag-asawang ito ay ibang-iba sa kinakaharap naman na kaso ni Ricardo Cepeda. Kung maalala natin, si Ricardo Cepeda ay dinakip noong October 2023 sa Caloocan City dahil din sa sinasabing estafa. Syndicated estafa rin. So matapos siyang dakpin ay ikinulong siya ng ilang buwan sa Camp Karingal sa Quezon City. Pero dahil ang mga nagsampa ng kaso sa kanya ay sa Sanchez Mira sa Cagayan, inilipat ngayon si Ricardo Cepeda sa Cagayan Provincial Jail sa Tuguegarao.
Pero unlike sa kaso ng mag-asawang Yexel at Mikey, ayon kay Ricardo Cepeda, wala siyang ginawang mga recruitment. Kumbaga, hindi siya nag-recruit ng mga investors. Wala rin siya nakakausap ni isa dito sa mga taong nagsampa ng kaso laban sa kanya. At most importantly, ayon sa kanya, never siyang tumanggap ng mga pera or bayad or investments dito sa mga taong nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Ricardo Cepeda, may ibang tao daw na nagpapanggap at ginamit yung pangalan niya para makapag-engganyo ng mga investors. At itong taong nagpapanggap na ito, ang siyang kumausap dito sa mga nagreklamo at siya rin mismo ang tumanggap ng mga tseke at pera dito sa mga investors na ito. So kumbaga, walang direct na interaction si Ricardo Cepeda dito sa mga nagrereklamo. Ito ang ayon mismo kay Ricardo. Kaya nga malakas ang paniniwala ng kampo ni Ricardo Cepeda na mapapawalang sala siya. Dahil unang-una, lumalabas na parang hearsay lang ang lahat ng bintang laban sa kanya. Dahil ayon nga mismo kay Ricardo Cepeda, brand ambassador lang siya nung kumpanya. Ni hindi siya miyembro o hindi siya kasama sa mga stockholders ng kumpanya. Kaya laking gulat daw niya nung bigla na lang siyang inaresto dahil may mga nagreklamo ng estafa laban sa kanya. At katulad ng kay Yexel at Mikey, dahil marami rin itong mga investors na nagreklamo laban kay Ricardo Cepeda, syndicated estafa rin itong mga reklamo laban sa kanya. At dahil nga dito, non-bailable ito, kaya hanggang ngayon nakakulong pa rin siya. Tapos, ang isa pang naging problema ayon mismo sa kampo ni Ricardo Cepeda, supposedly daw, ngayong May 2024 ay tapos na itong hearing sa kaso niya. Kaya lang daw, dahil sa napakaraming mga holidays, meron pa daw mga judges conventions at meron pang mga court inventories na nangyayari. Kaya napopostpone yung mga hearings sa kaso niya. At dahil nga dito, tumatagal lalo yung pag-i-stay niya sa kulungan. Ito rin kasi minsan yung nagiging problema sa mga korte natin. Dahil nga iilan lang yung mga korte natin. So kumbaga, masyadong jam-pack ang mga activities ng mga korte. At ang naaapektuhan dito ay yung mga taong may mga kaso. Dahil hindi agad natutugunan yung mga hearings nila. Dahil meron pang ibang mga responsibilities ang ating korte aside sa umupo at makinig sa mga hearings. Meron din silang ginagawa para naman sa institusyon nila. At ito yung mga dahilan na kung saan tumatagal din yung pagdurusa ng mga nakakulong. Kasi siyempre kapag na-delay yung hearing, magsiset na naman ng bagong appointment. At hindi naman ito pwedeng agad-agad the next week magkakaroon ulit ng appointment. More or less, buwan ang bibilangin. Dahil siyempre meron ng mga fixed appointment sa kalendaryo. So kumbaga maghahanap ito ng bakante kung saan ito maisingit ulit. So ganito yung nangyari ngayon sa kaso ni Ricardo Cepeda. Ang mahirap lang dito siyempre, nawalan siya ng hanap buhay. Natigil yung pagiging artista niya. At mahirap din ito para sa pamilya niya dahil habang nakakulong siya, siyempre every time may hearing, magbabayad sila sa mga abogado nila. At malaking halaga ang kakailanganin dito. So kung tutuusin natin, magkaiba yung kalagayan ng kaso ni Yexel Sebastian at Mikey Agustin dito sa kaso ni Ricardo Cepeda. Kumbaga para sa akin, mas malakas at mas matibay yung mga ebidensya ng mga investors laban dun sa mag-asawang Yexel at Mikey. Dahil sabi ko nga kanina, itong mag-asawang ito ay may direct interaction dun sa mga investors at harap-harapan na tinanggap nila yung mga pera na ibinayad sa kanila ng mga investors. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng scam. Paulit-ulit na pinapaalala sa atin na anything that is too good to be true, magduda na tayo. Kumbaga, kapag sa palagay natin o sa tingin natin, yung sinasabi ng mga nag-iimbita sa atin ay parang imposible na. Katulad halimbawa, na mag-invest ka lang ng 10,000 tapos buwan-buwan makakatanggap ka ng 5,000 as interest, imposible na yun. Kumbaga, paano ka pa maniniwala at saan kukuha ng ganong kalaking halaga itong mga kumpanyang ito para ibalik itong mga sinasabi nilang interest sa kanilang mga investors. So, mas mabuti pa, itago nyo na lang yung mga pera ninyo. Mas maganda pa nga na hayaan na lang natin sa bangko kahit maliit man ang interest nito, at least hindi ito mananakaw sa atin. Mas pipiliin ko naman na hindi tumutubo yung pera ko, pero hawak ko. Kesa naman, maghahangad ako ng malaking tubo na walang kasiguraduhan na anytime mawawala ang buong pera ko sa akin. And this is all for now mga kaibigan. Mag-ingat tayo lagi. Dahil itong mga pera natin na ito,
ay pinaghirapan natin itong ipunin. At huwag tayong pumayag na basta-basta na lang itong nanakawin sa atin. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.